Provide, I am all that I need. You are all that I need. Keep praying, keep moving, keep praising, keep moving. I am all that I need. You are all that I need. Keep provide. I don't need to worry now that I know everything I need. I'm around, purpose in your plan. I will be a girl, in your hands. I'm going where you say it's not. Jesus, yes, you want me. Sun in the wild, sun in the wild. How sweet it is to trust in you, Jesus. Oh, how sweet it is to trust in you, Jesus. Oh, how sweet it is to trust in you, Jesus. Oh, how sweet it is to trust in you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Hallelujah. Patuloy po kaming aawit sa iyo, Lord God. To worship, His glory does stars shine. For as creation comes to every word to sing, but this glory with 1,000 hallelujahs. We magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Die for our redemption. His resurrection meets our life. There isn't time enough to sing about you, but I have eternity to rise. With 1,000 hallelujahs, we
yours. 1,000 hallelujahs, the thousand magnify your name. You alone deserve glory, the honor and the praise. Lord Jesus is on forever. Yours 1,000 hallelujahs, the thousand magnify your name. You alone deserve glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song's forever yours. 1,000 hallelujahs and the thousand more. Hallelujah. Salamat po po. Ang lahat po ng pinagpala ay palakpakan po ang Panginoon. Hallelujah. Anniversary ngayon ng LJF Boulevard. Alam niyo ba, binago na nila yung alauli. Ginawa na nilang Boulevard. LJF Boulevard. At yung ipamimigay nilang itlog at bigas ngayon pa lang. Sabi ko, Pastor Johnny, paano yun? Hindi na sariwa itlog niyo. Bebenta daw muna niya at bibili na lang ng bago. Pero alam niyo, dinagdagan nila ng bigas at ng kung ano-ano pa dahil nga anniversary nila. So, masaya yung anniversary doon. Naalala ko si
Diba, sinend ko yung video sa inyo yung mga naging pastor doon. Naalala ko nung si Pastor Cesar ang pastor doon, talagang nagpakaldereta pa ng bibig at nag-imbita ng mga pastor. Okay, ready na po ba tayo? Meron pong part 2 itong vengeance is mine. Ito pong sinabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Sino po na pagpala na last Sunday? Ang lesson na yon, ating natuklasan, ibang klase pala ang ganti ng Panginoon. Akala natin gaganti sa pamagitan ng earthquake, sa pamagitan ng parusa, ng sakit, sa pamagitan ng pagbibigay ng salot. Hindi pala. Ang ganti pala ng Panginoon ay mapagbuo, mapagtayo, restoration, hindi larong pagwasak. Kasi nga Diyos siya ng pag-ibig. At nakita natin napakalinaw po ng ating mga pasahe doon. At yan ang konting review natin kasi hindi ako papayag talaga na walang review dahil sigurado merong hindi naka-attend sa inyo last Sunday para po nasusundan ninyo. So itong verse na ito, marami nang hawakan dito, lalo na doon sa mga Kristiyanong magpasensya ka na lang daw, ang Diyos na lang ang bahalang gumanti. Minsan ginagamit na, Diyos na ang bahalang gumanti sa'yo. Ako rin po, ginagamit ko rin yun nung hindi ko po maintindihan. No? Ang sinasabi ko ay, paubaya mo sa Diyos, mas matamis gumanti ang Diyos. Mas masarap pag gumanti. Masasapatan ka. No? Ganun ang mind ko noon. Talaga ang Diyos kapag gumanti, brutal. At masisiyahan ka. Pero hindi. No? Sabi nga ni Pastor Brian, salamat ang Diyos, hindi natin katulad. Talagang hindi natin siya katulad. Pagdating sa paghiganti, wala tayong magagawa. Mga kapatid, ang Diyos ay punong-puno ng habag, punong-puno siya ng biyaya, hindi siya katulad mo, hindi siya katulad ko. Mga kapatid, ganoon ang Diyos talaga. Hindi siya Diyos na mangwawasak, mapagbuo po siya. Amen? So yung mga verse natin, balikan natin, unang sa lahat gusto ko i-share itong verse na ito bago tayo magsimula. Mga kapatid, pakitingnan po itong verse na ito. Ano ba nangyayari sa atin? Sa church natin, na yung mga lumang teaching ay parang binubunot natin at nagkakaroon ng bagong pagtatanim ng mga teaching. Yung mga luma, binabaklas natin. Ayan po, ginawa po yan ni Apostol Pablo. Mga kapatid, ang sabi niya, aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos. May mga, ang tawag nila dito, buog nagmuog na ba? Naging stronghold na sa mind natin. Sa lalim ng teaching natin doon, parang pader na siya. Kaya ginamit niya yung salitang ginigiba. May mga teaching kasi, halimbawa hanggang ngayon, ang hirap kunin ng isang kilala mong Katoliko, ang hirap. Kasi nagpader na, nagmuog na talaga. At kailangan nun talaga gibain ang mga turo ni Kristo. Now, hindi lang nangyayari yan mga kapatid sa mga hindi natin katulad na church. Kahit tayo, nagkaroon tayo ng teaching na nagmuog na rin. Lalo na yung teaching na makasalanan tayo. Teka muna, sino meron pa bang mga makasalanan dito? Para mahina yung mic ko. Meron pa bang makasalanan dito? Mga kapatid, kung meron pang makasalanan dito, walang saysay ang ginawa ni Kristo. At napaka-powerful pa rin nung ginawa ni Adan sa'yo. Tinalo ni Adan si Kristo. Na dahil kay Kristo, kinuha na niya yung pagiging makasalanan mo para kanyang pagiging matuwid, nilipat niya naman sa'yo. Parang si Adan din, wala ka namang kinalaman doon. Ay sukat na lipat sa iyo yung pagiging makasalanan ni Adan. Siya daw yung unang nagkasala. Mga kapatid, meron pang makasalanan dito? Wala na. Ano kailangan doon? Faith, pananampalataya. Pananampalataya lang. Mga kapatid, hindi ka na makasalanan. Yun, nagpader po yun naging yung giniba natin yun. Giniba natin yung mga ganoon, mga kapatid. At marami pa tayong ginigiba gaya ng ang Diyos, nagbibigay ng bagyo, earthquake, at kung ano ba. Ang Diyos, mapaghiganti, ang Diyos ay may puot. Kapatid, ayan po yan, Ang ganda nung sinasabi sa naka-yellow, naka-highlight. At pagkatapos nilang gibain yung mga teaching na mali,
binibihag namin ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Taking captives, bihag, every thought to the obedience of Christ. Mga kapatid, pagsunod doon sa itinuturo ni Kristo. Paniniwala doon sa itinuturo ni Kristo. Yan ang nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid. May gibaang nangyari. Hindi yan katulad ng mga daan na matitino, mga kapatid, na sinisira. Mga kapatid, nakakita pa kayo ng mga daan na sinisira, matitino. Na yan talaga, hindi na obsolete na yan, mga kapatid, kaya giniba natin. No? At tayo ngayon, teaching lang tayo ni Kristo. Amen. Amen. Okay, ito yung mga bersikulo last Sunday. Sabi natin, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Nakita po natin na yung Diyos dinugtong lang, galit lang nakalagay dyan, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Pero sabi nga natin, para lubusang maliwanagan ang talata, basahin mo yung kasunod o kaya yung nauna. Ang kasunod, ganyan po ang nakasaulat. Kaya, kung ang iyong kaaway ay magutom, mga kapatid, kung ang kaaway mo daw magutom, ay mamamalengke ka pa. Luluto mo pa. At bibigyan mo pa siya ng pagkain. Take note, huwag mong lalasunin, mga kapatid. Bibigyan mo ng pagkain. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Gano'n, parang sinasabi ng Diyos, ganyan ang klase ng paghiganti ko. Alam nga naman tinuturo ng Diyos yan, pero hindi niya magawa. Kuha niyo po yan. Pero ako, gagantihan ko, hindi gano'n. No? Kaya tinuturo ng Diyos yan sa atin, kasi siya mismo, ganyan siya. Amen. Pastor, paano yung mga umagrabyado sa akin? Paano na yung mga gano'n? Kapatid, nagkasala ka rin naman, biyaya rin naman ang ginamit ng Diyos sa iyo. No? Lahat naman tayo nagkasala, lahat tayo biyaya lang ang ginamit ng Diyos. Hindi tayo pinag-igantihan ng Diyos. Amen? Amen ho ba? Okay! Sa Isaiah, ito pa yung dagdag na talata natin, napakalinaw mga kapatid. No? Naparito daw ang Panginoon upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon. Ayan at ang araw ng paghihiganti ng Diyos. Nakakatakot kasi kung ginamit sa salita ng paghihiganti. Pero kung itutuloy mo pala yung pagbabasa, sabi diyan, upang aliwin ang lahat ng tumatangis. Ayan na kung paano gumanti ang Diyos. No? Upang pagkalooban sila na tumatangis sa Sion. Upang bigyan sila ng putong na bulaklak sa halip ng mga abo. Ano pa? Sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan. Sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan. So, ganyan po yung vengeance ng ating Panginoon. Balikan ko itong isang slide na ito. Sabi natin, kung ang justice ng Diyos ay kagaya lamang ng justice ng tao, mga kapatid, mauubos po tayo. Mauubos po yung mga contractors. Ang ganda na nangyayari ngayon, mga kapatid. Ipagpasalamat natin sa Panginoon yan. Dahil sa pag-iingay ni Vico at saka ni Mayor Pagalong, lahat ngayon, lahat kumikilos. Napapunta tuloy ng Bulacan si Marcos. Tinignan yung ginaganon yung semento para pulburon Goldilocks yung semento. Yari ngayon yung mga contractor ngayon. Ang kinakabahan ngayon, alam niyo yung DPWH, nasaan lang? Taon-taon sila pinakamalaking pondo. Taon-taon sila nandun yung pinakamalaking. Kabadong-kabado na sila ngayon kasi nauso ngayon, pumalat na, nag-ingay, nalabanan talaga ang korupsyon. Kaya ngayon, sisiya sa atin yan, kahit na kubeta lang yan, waiting set, sisiya sa atin yan. Mga kapatid, kapagkat ganun na ang puso ngayon. Siyempre, may kita pa rin, huwag naman lapis. May kita pa rin naman ng kontraktor. At higit sa lahat, ayaw nila na yung bakal na dapat malaki, nililiitan nila. Tapos yung simentong dapat na matapang, napapansin nyo ba yun? Napapansin nyo, kunyari, inspeksyonan. Bumutasin yung daan, tapos natitingnan. Bumutas yun sa matapang. O kang bumutas ng tarong, matapang yan.
Dito ka sa banda rito. Pati yung bumutas na yun, bayad yun, mga kapatid. So maganda nangyayari sa Pilipinas, mga kapatid. Maganda ipagpasalamat. Sana magtuloy-tuloy yan. Bakit, mga kapatid? Yung mga milyon-milyon na yon, yung mga milyon-milyon na yun na pupunta sa kanila, pagkain yun ng bayan ng mga pagkain na sana natin yun. No? Madadagdagan sana yung mga ospital na walang bayan. No? Gamot sana yun. Kaso, napupunta sa bulsa. Amen. So, hindi na, ko lang yun. At salamat na hindi natin katulad ng Diyos sapagkat una silang mauubos yung mga politiko. So, alam ng Diyos na ang paghihiganti ay walang mabuting maibubunga. Pastor, papaano na sila? Yung mga ganon. May verse pa rin sa Galatians na kung ano ang yung tinanim, yun ang iyong aanihin. Tawag ng mundo doon, karma. No? Umaani din naman, no? Kapag masama ang ginawa, may ani. Yun ang cycle, wala tayong magagawa. Ngayon, kung umani naman sila, huwag naman kayo pumalakpak, mahahalata naman kayo. Kapag umani sila na masama, papalakpak kayo, mahahalata naman kayo. Hayaan nyo na. Yung mga ganoon. So, sa halip, malalagay kung gaganti ka, malalagay ka lang sa cycle. Sa paikot-ikot na walang katapusang gantihan, yun ang nangyayari sa mga Muslim, Mindanao, angkan-angkan, ubusan ng lahi, no? Ang tagal na ba nung nangyari, impo na yung pinatay, pinag-iiganti pa rin nung bubuhan. No? Kasi sinasalin nila yun eh. Anak, tandaan mo, ang pumatay sa impo mo, sa apo sinasabi yun. Walang katapusan ng gantihan. Gaganon ang Diyos, hindi bagay sa Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Okay, diretso na po tayo. No? Tingnan natin ngayon yung mga halimbawa ni Jesus, nakagalit-galit. Okay ba kayo doon? So tingnan natin yung mga pinagdaanan ni Jesus, na sa tingin natin dapat na siya magalit, pero hindi pa rin siya magalit. Huwag kayong mag-alala. Alam ko nasa mind ninyo. Ang palaging ibinubutas dito, yung nagwala si Jesus sa templo, pinagtutumba yung mga mesa, mga nagpapalit ng piso, nagpapalit ng pera, mga nagtitinda ng hayop, ayaan nyo, dadaanan natin yan. Yan lang naman ang binubutas kay Jesus eh. Yung pinagtutumba niya yung mga mesa, yung mga nagbebeto-beto doon at nagtotok each, daanan natin yan, mamaya, mga kapatid. So, tingnan natin ang mga halimbawa ni Jesus, isa-isa. Tandaan natin, ito lang habang tayo nagpapatuloy, tandaan ninyo, sa bawat galaw ni Jesus at sa bawat salita, pinapakilala niya ang Diyos Ama. Kasi yun ang sinabi niya. Hindi siya pwedeng lumabas doon. Kasi sira ang Ama. Naparito siya, no? Lahat ng aking ginagawa ay yung nakikita ko lang na ginagawa na Ama. Lahat ng aking sinasabi, ay naririnig ko lang na sinasabi ng Ama. Ulit-ulit niyang sinasabi niya. Kaya hindi siya pwedeng gumawa, magsalita ng labas sa gusto ng Ama, kasi pinapakilala niya yung Diyos Ama. Mga kapatid. Bakit? Sapagkat noon pa man hanggang ngayon. Bakit ganun si Jesus? Noon pa man hanggang ngayon, mali pa din ang pagkikilala ng nakararami sa Diyos. Lalo na yung inabutan niyang henerasyon. Maling-mali ang tingin nila sa Diyos. Makikita niyo po, mga kapatid. Kaya kung bakit binigiba ni Jesus yung mga teaching na nasa mind nila. No? Meaning, meron siyang tinatamang mali. Ganun lang kasimple yan. No? Kapag gumalaw si Jesus, magsalita si Jesus, meron siyang itinatamang mali, mga kapatid. Amen? Gaya nga ng wrath of God, nakita natin, wrath lang ang nakasulat. Mula Old Testament, nilagyan ng of God. Lumitaw tuloy na ang Diyos may puot. No? Ulitin ko, iba ang puot sa galit. Mamaya makikita natin, si Jesus na galit. Yung wrath of God, ngayon naman, ang tawag act of God, ginagamit sa insurance. Pinaliwanag ko na po yan. Ang resulta ng mga teaching na ito, malupit na Diyos. Nakakatakot na Diyos. Lalo na yung mga naniniwala, pinapanakot pa nila, Diyos na ang bahala sa iyo. No? Diyos na ang bahala. Diyos na ang bahala at gumanti sa iyo. No? Yun ang pinagsabihan, naku, hindi na makatulong. Hindi na makatulong. Sabagat naniniwala rin siya na nakakatakot gumanti ang
Diyos. Nandiyan pa ho kaya? Palakpakan muna natin ang Panginoon bago tayo magsimula. Okay, tingnan natin yung mga instance, yung mga pangyayaring dinaanan ni Jesus na dapat magalit na siya pero hindi pa rin siya nagalit. Ano po naalala nyo rito? May babae, ayan, dinala kay Jesus. Sino yan? Pasensya na kayo, binatak ko lang yung yung picture, no? Kaya nangayayat sila. So may babae, dinala kay Jesus. Alam niyo na yan, di ba? Nabasa niyo yan. Kung sino yung babae niya, anong atraso niya, at dinala ng itong mga mayayabang na ito yung mga merong teaching na nakakayabang mga hambog at alam nila ang batas ni Moses. Kaya ganun sila. Alam nila matatrap nila si Jesus. Nakahuli sila ng babaeng nangalunya. Kinaladkad at dinala kay Jesus. Tinesting si Jesus. Tingnan nga natin. Kung ano alam nito sa batas ni Moses. Okay, basahin natin. John 8:4b na yan. Ang babaeng ito'y nahuling nangangalunya. Nilinaw nila kay Jesus sa harap ni Jesus. Ang babaeng ito'y nahuling nangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moses, ang mga babaeng tulad niya dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo? Sabay ganun, ano? Sabay ganun. Ano masasabi mo? Sabay ganun. Alam niyo bakit trap ito? Bakit patibok ito? Kapag sinabi ni Jesus, batuhin ang mga hanggang mamatay. Okay, batuhin hanggang mamatay. Magkakasala siya kasi under sila ng Roman government noon. Parang tayo napailalim sa panahon ng ako. At kailangan ng litis noon. Kailangan litis. Merong litis. Huwag agad yan. Pag sinabi naman niya, huwag batuhin. Ay, sasabihin nila, ay yabang-yabang mo mga wala ka pala alam sa batas ni Moses. Nakasulat babatuhin yan hanggang mamatay So, anong masasabi mo? So, ang Panginoon, dun sa dalawa, wala siya pwedeng isagot. No? Dun sa dalawang yun, mahuhuli ang Panginoon dito. At dito, para bang nakakasigurado na itong mga pariseo na ito, mga religious leaders na ito, na talagang dali na nila si Jesus dito. Wala na may sasagot to. Alin sa dalawa. Pag sinabing batuhin hanggang mamatay, sumpong natin sa munisipyo. Sabihin natin, siya yung nagsabi, batuhin hanggang mamatay, hindi pa naman nililitis. Pag sinabing hindi, huwag batuhin yan, ay, walang alam to sa batas ni Moses, huwag na natin siyang pakinggan. Pero galing ni Jesus dito, di po ba? Ang galing niya mag-isip ng sagot dito, mga kapatid. Una, sumulat siya sa buhangin. Yun yung wala ng paliwanag. Kanya-kanya paliwanag mga pastor doon. Bakit sumulat siya ng buhangin? Pero wala. Walang paliwanag doon kung bakit paulit-ulit siyang sumusulat sa buhangin habang tinatanong siya, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ngunit paulit-ulit silang nagtanong, kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, ayan na, napilitan na, paulit-ulit, ang kukulit ninyo Nagsusulat nga Ayan na. Tumayo si Jesus, okay? Kung sino sa inyong walang kasalanan, siya maunang bumato. Grabe, saan galing yun? Saan galing yung wisdom na yun? At sino pwedeng bumato sa oras na yun, kapatid, di ba? Ala na. Sino mag-uumpisa? Sa tanong na yun, sila. Itong gusto nilang matrap, sila natrap. Kuha niyo ba? Sila natrap. No? Sumunod na talata, nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda. Bakit daw pinakamatanda yung mga naunang umalis? Mas marami nang nagawa. Hindi lang na siguro yung kauna-unahang umalis doon. Naghihintay, pakiramdaman yun kung sino una aalis Alam niyo yung ginawa daw una doon, yung mga bato binitawan. Binitawan yung mga bato. Tapos umalis yung kilala nila kapitbahay, laging pangka sa storage yun Mandaram mong yun. Kilala nila yung mga unang nag-aalisan hanggang sa mga bata mula matanda. Tingnan nyo yung guilt, no? Yung guilt, yung sabay na-guilty sila. Nalipat sa kanila yung guilt, mga kapatid. Amen?
Grabe yung wisdom ng Panginoon dito. Tanong, sino sana ang pwedeng bumato ka sa babae? Sino lang ang pwedeng bumato sa babae? Kung sino yung walang kasalanan, maunang bumato. Sino lang ang pwedeng bumato? Sino lang? Si Jesus. Siya lang ang pwedeng bumato. Tama? Mali. Siya lang nung oras na yun ang pwedeng bumato. Bakit? Siya yung walang kasalanan eh. Pero kapatid, kahit siya ang pwedeng bumato, hindi siya bumato. Amen? Bumato siya ng kagalingan, ng kapayapaan, ng pagpapatawad. Nasaan na yung mga accusers mo? Nasaan sila? Wala na po. Hindi rin kita hinahatulan. Amen? Amen na ba? Ganun kapatid ang Panginoong Isus. Kaya tayo, maging mabaitin tayo dun sa mga alam natin marunong, matatigas ang ulo. Upo. Ang pag-ibig ng Diyos magbabago sa kanila. Hindi yung gaya ng batas ngayon, mga kapatid, may sinusulong si Robin nyo. Di ba? Si Robin ninyo, gawin daw gis. Alam niyo, tamang ano lang doon, pangangaral eh. Mga kapatid, gawin mo, 10 years old, nasa Muntinlupa. Ang hirap imagine, mga kapatid. Pwede siguro, dalhin lang sa pangalan ng kulungan eh, patinuan. Para tumino yung mga kapatid. Ayan, nakakalungkot yun. Pabata. Pero way ng tao yan eh. Yung sinusulong nila, ang way ng tao. Iba ang way ng Diyos. Amen? Eh yung Baptist na pastor, napalitaan niya. Maraming batang kinuha, 100 ilan yan? Oh. Lahat pala tayo marites eh. Diba? Alam niyo, mayroong isang kumakalat na video, umiiyak yung bata, sabi niya, ayaw ko kay mama, ayaw ko kay papa, kunwari lang pag-aaralin nila ako, dito na lang ako. Ang daming bata nung kukunin sa duty, grabe, mga bata nga sa lansakan. Yun, nandun na sila eh, kumakain na sila, inaalagaan. No? Ang chismis kasi doon mga kapatid, ang kwento, meron silang kasamahan na kinulong din sila sa iyan. Kasamahan din nila siguro, kulitan. No, alam niyo naman, kulitan siguro. Pero yung chismis na merong kadena, merong hinahampas, walang gano'n. Pero yung Amerikano, 22 years old pa lang siya, nandito siya, nag-asawa, nagpangayon ng ampunan ng mga bata na aprobado sa DSWD, aprobado. Bigla na lang ganyan, may issue. Hindi doon. Mga kapatid natin yun, mga kapatid. Ay, laban natin yun. Amen! Hallelujah! Napakabalat ng babae! Bakit napakabalat ng babae? Bakit napakabalat ng babae? Patay na! Patay na sana siya! Ay, kung wala si Jesus doon, patay na yon. Binato na yun hanggang mamatay. Mga kapatid, isa sa pinakamalupit na kamatayan, yung balangin ka hanggang mamatay. Alam niyo po yung death penalty, dinevelop, ginawang mabilis lang. Yung baril, alam niyo, yung firing squad, mabilis lang yun, akala niyo lang nakakatakot. Pero mabilis yun. No? Patay ka agad doon. Lalo na yung pugot ulo ng mga sa Saudi, sa Middle East, yun ang pinakamabilis mga kapatid. Tapos sinisitik pa nila, yata, no? Yung pinapainom, wala na sa katinuan bago pugutan ng ulo. Ginagawa nilang mga tao, hanggang kay Etchegaray, kasi malupit pa rin yung silya elektrika eh. Yung silya elektrika, grabe yung mga kapatid. Ha? Hanggang nakakaya mo, buhay ka. No? Nasusunog yung buhok mo, mangangamoy sa buong kulungan yung buhok mo, yung laman. Sobra. Sabi nila, palitan natin yung silya elektrika. No? Kaya ginawa nila lethal injection. Unti-unti. Yung isa, papatulog muna. Oh, bebe na, bunso. Papatulogin muna. Na, hanggang sa kauli-ulihan, yung pampatigil ng puso. Wala na siya alam. No? So, ginagawang makatao.
Pero ito mga kapatid, yung batuhin ka hanggang mamatay. Eh kung tamaan mo na sa yung bukong buko, yung hindi ka masapul-sapul pa para mamatay ka, puro tama sa masakit, pero hindi ka patay. Parang gusto mo na sabihin sa mga bumabato, dito, para matapos. Pinakamahirap po yan, batuhin ng gamama. Napakapalad ng babaeng ito. Mga kapatid, bakit po? Sa halip na parusa ng kamatayan, pag-asa ng buhay ang natanggap niya. May kasalanan siya. Pero, buhay ang natanggap niya sa harap ni Jesus. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon doon. Hallelujah! Kaya yung love builds. Diba sabi natin, love heals, love builds. Yun ang way ng Panginoon para talaga ang tao ay magpatuloy na maayos sa buhay. Alam niyo, nakasama ng Panginoon sa ministry ito, babaeng ito. Sumama na siya sa mga kababaihan ng Jerusalem. Nagkaroon ng ministry. Hindi umayos siya, mga kapatid. Hindi na siya bumalik sa club, mga kapatid. Kasi wala ng club noon. Ayaw na ni Mayor. Okay, mga kapatid. Ito pa, isang kagalit-galit. Tinanggihan si Jesus. Papunta sila sa Samaria. Dadaan sila ng Samaria. Shortcut kasi ang Samaria, mga kapatid. Pupunta ka ng Jerusalem, mga kapatid, kung dadaan ka ng Samaria, mabilis lang. Kaso yung mga Samaria, turing nila aso. Hindi purong Hudyo. Mga Hudyong nag-asawa ng nalahian ng iba. Ang tingin nila marurumi. Kaya ang mga Hudyo, umiikot pa na napakalayong ikot, makalating ng Jerusalem. Pero si Jesus, dumaan, diretso, Samaria. Kaso may problema rito, kahit kilala na si Jesus, nagpapagaling, nangangaral, ng mabuting balita, mga kapatid, napakabuting tao, mga kapatid, nagpapakain. Kahit kilala na siya, may nangyari po dito, mga kapatid. Inaral po siya. At hindi siya tinanggap. Bakit dadaan dito? Labas ka na Samaria. Labas ka ng boundary. Sa iba ka magdaan. Kagalit-galit? Kagalit-galit po ito, mga kapatid. Dadaan lang naman siya mga kapatid. Ito nangyari. Lucas 9 po ito Nang malaman ito ni na Santiago at Juan, ito na yung magkapatid, na ang tawag yung mga anak ng kulog, mga anak ng kidlat. Meron siya ba yung gano'n? Mga lahing ahas, mga lahing mga tinatawag siya. Kasi sa mabatang maraming mga gano'n Akala mo Manila so yung lugar namin. May barak, may toko, may aso. Marami may mga lahing aso, lahing toko, lahing... Nakakamit tuloy sa pangalan nila, mga sa kaagwa-agwa. Merong mga lugar na gano'n. Eto, tinawag silang mga anak ng kulog. Alam niyo kung bakit? Anak ng kidlat. Magkapatid ito mga maiinit ang ulo nito. Alam niyo, sinabi nila kay Jesus, Panginoon, payag po ba kayo paulanan namin sila ng apoy upang sila ay matupok? Grabe, Tinanggihan lang, gusto tupukin na yung buong Samaria sa apoy. Pwede ba yan magagawa nila? Pwede. Nung time ni Jesus. Magagawa nila yun. Isa pa, alam nila yung mga propeta sa Old Testament. Nabasa niyo ba sa Lumang Tipan? Merong mga propeta nagpapababa ng apoy. Nabasa niyo si Elias? Yung handog? Nagpababa siya ng apoy, sinunog. Hindi natin alam paano nangyayari yan, pero mga kapatid, posible. Mga kapatid, itong dalawang ito, may idol sila sa Lumang Tipan na gumagawa ng pagpapaba ng apoy. Lodi nila si Elias. Idol nila si Elias. Kaya sabi nila, Panginoon, gusto mo ba? Pababa kami ng apoy. Ano na yan yayabang, di tayo tinanggap Ngayon, tanong na, ngunit bumaling si Jesus sa kanila at sinabi, pinagsabihan sila. Pinagsabihan, binawalan. Salit na gumante, binawalan, mga kapatid. Ito tanong, palagay nyo, bakit ganun ang gustong gawin ng mga alagad? Bakit ganun? Tanungin ko kayo, tanong muna, test muna tayo. Bakit ganun ang gustong gawin ng dalawang alagad? Magpababa ng apoy. Bakit? Again, may tinatama si Jesus sa kanila, di ba?
Na kasama pa rin sila sa naniniwala na ang Diyos mapag-iganti. Pwedeng gawin iyon ng Diyos sa mga. Amen? Pero sabi rito, pinagsabihan sila ni Jesus. Amen? Kuha niyo po? No? Ganun ang pagkakilala nila sa Diyos, kaya nag-aaya sila magpababa ng apoy. Amen? Napakahalaga talaga, nakilala. Ako nagpapasalamat, pabuti, pabagit ang Diyos sa tingin natin dahil sa mga natututuhan natin ng ulit ko. Amen? Hindi natin kinakaladkad ang pangalan niya sa kung saang kasamaang nangyayari. Diyos ang may gawa niya. Masasama kasi ang pamilya niya, kaya naubos sila, nasunog sila. Yun ang tawag na kinakaladkad ang pangalan ng Diyos sa isang pangyayaring masama. Kaya na-disgrasya yan. May mga ganun eh. Kaya na-disgrasya lang, bata lang ang natira. Kasi masasama yung pamilya niya, pinarusahan sila ng Diyos. Tingnan mo yung mga ganun, ano? Kawawa na, naubos na, hinatulan pa. Lalo na po yung mga nabahaan. Nabahaan na. Ano pinaparusahan pa daw ng Diyos? Kapatid. Amen? Sino may natututuhan? Bumabait pa ang Diyos sa inyo. Kasi yun talaga ang imahe ng Diyos na kinokorek natin. Ulitin ko, kahit ko konti tayo sa doon niya, maging pioneering tayo. Magsimula tayo. Kawawa ang Diyos na nakakaladkad palagi ang pangalan sa masasamang pangyayari. Pinambabanta, pinapanako. Amen? Hallelujah. Okay, eto na. Inintay nyo. Baka nandito kayo mga kapatid, nagkikita kayo na sa palitan. Andito kayo. Talaga naman kasing kagalit-galit to mga kapatid. Kung basta nyo babasahin, wala kayong background. Sabi ko, napakaganda ng internet ngayon. Uploaded yung mga commentaries na sinasabi bakit nagwala si Jesus dyan. Unang-una, ang lakas po ng corruption dyan. Anong corruption? Yung pag-aalay ng hayop. Nakwento ko na to eh. Iba ang inaalay na hayop. Marami nagtitinda ng hayop dyan. Mga animal, yung mga animal. Yung mga animal. No? Kasi di ba, ang dapat ihahandog na kambing o tupa, perfect. Hindi ungi, hindi isa lang ang tenga, hindi tatlo lang ang paa, perfect ang inihahandog sa templo, mga kapatid. Alam nyo na, ando na mga taga-siyasat na mga taga-HPG, mga sa LTO, andun sila ng mga taga-harang, mga kapatid, no? Ano ka? Maghahandog po. Bakit ano kasalanan mo? Nagnakaw ako na sinampay. Ano po? Ano po yung ano mo? Ano ang dala mo? Tupa, ayan po. Perfect po yan. Perfect! Palakarin mo nga. Medyo sakang yung tupa. Hindi perfect yan! Perfect po yan! Sakang Saka, alam niyo yung mga taga-siyasa doon, hahanapan ka nila ng butas para hindi makapasa yung handog mo. Para ano? Ganyan. Paano po ito? May kilala ko. Bumili ka doon. Bumili ka doon. May nagtitinda na. Mga puro perfect ka niya. Puro perfect. Na? Bibili ka naman ngayon doon siya nagtitinda. May porsyento na siya. Noong pa man mga kapatid, laganas na korupsyon. May mga porsyento sila. Pati yung mga nagtitinda na yan, mga kapatid. Hindi lang, pinagtataboy. Tatlo. Mateo, Lucas, Juan. Parang sinabing pinagtataboy. Sa Juan lang may sinabi na kumuha siya ng panghampas. Pero mga kapatid, hindi tao po ang pinaghahampas. Ang pinaghahampas po yung mga hayop, pinakawalan po ni Jesus yung mga hayop. Yung mga kambing, yung mga tuto, pinakawalan po yan. No? At mga kapatid, ulitin ko, lilinawin ko, yan po yan sa dyan po yan. Pagkakapicture na parang napakalupit-lupit. Ulitin ko, walang taong nasaktan dyan. Walang taong nasaktan dyan. Binaligtad lang yung mga mesa. Kasi mga kapatid, kahit kayo siguro dito, kahit kayo rito, isang linggo lang umaga, makita ko kayo dyan. Sari-sari ang mga panindan nyo dyan mula sa gate. At meron pa sa labas ng gate, sumasalubong, nilalagyan ng dito. Naging panindahan na to mga kapatid sa harap. Talagang,
Ano mangyayari sa pananambahan natin? Hindi kayo dito nagtatanong kayo, kunwari nandito kayo sa loob, kakamagano ka na. Wala ko awal, buhunan ko lang. Alam, sa isa yung pananambahan, puro business. Ang nasa mind ng mga taong nandito, kunwari nasa templo sila, nasisira ang templo. Kaya dito mga kapatid, talagang si Jesus, pinagtataog niya. Why? Imagine niyo si Jesus pumasok dyan at walang ginawa. Hello? Hello? Parang okay lang sa kanya. Di ba lalong mali? Dumaan lang siya sa mga korang ng mga tao na alam niyang may mga pinagagawang. Lalong mali. Kaya pinagtataog niya yung mga mesa at pinalaya yung mga hayop. Ulitin ko, walang taong nasaktan niya. Walang tinamaan ng pang-agpin. Wala po. Amen? Na Mateo 21, pumasok si Jesus sa patio ng templo, tinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Tinaog niya ang mga mesa, mga nagpapalit ng pera, at mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapate. Tingnan niyo, specific pa pati yung upuan, tinunda. Ano, talagang puro bagay lang. Mesa, upuan ng mga nagtitinda, ng kalapate. Sinabi niya sa kanila, sinabi ng Diyos sa kasulatan ng aking bahay, tatawagin bahay para lang ginawa niyo itong bunga ng mga tulisan. Noong time na yon, under pa rin sila ng time ni Moses, kaya umiiral pa rin yung templo. May time ng templo, mawawasak, magtatapos. Pero noong time na yon, hindi pa. Amen? Amen? May mga bulag at pilay. Tingnan nyo kasunod. Grabe ito May mga bulag at pilay na lumapit kay Jesus doon sa templo at pinagaling niya silang lahat. At tingnan niyo si Jesus kung gaano kabilis na lumamig. Ano ha? After, bulag, hindi ganito. Lumpo. Tapos pinagaling pa lahat. Para bang tuloy ang ministry. Tuloy. Pinabi ko lang, naglinis lang ako. Tuloy. Yung mga lagad siguro nasa mga sulok, Panginoon, baka galit pa kayo Hindi na. Tuloy natin ministry. Pagaling tayo. Ito yan, The Lord is merciful and gracious. Slow to anger and abounding in love. Di pastor, may galit si Jesus. Meron, pero mabagal at sandali lang. Puot, wala. Iba yung puot mga kapatid nangwawasak na yun. No? May anger si Jesus. Ito pa ang isang verse. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and abounding in love. Kahit po sa 1 Corinthians 13, New Testament, what is love? Nakasama po yan. Love is not easily angered. Is not easily angered. Na-i-believe mga kapatid na, at ito pa ito maganda para malinawan nyo. For his anger, yung kanyang galit, is but for a moment. His favor, yung favor, blessing, yung mercy, is for life. Linawin natin, hindi yon karakter ng Diyos, yung anger, for a moment lang. Pag for a moment, hindi yung karakter. Ano ang talagang karakter ng Diyos? Ito talaga ang karakter niya. Yung favor, yung mag-bless, magpagaling. Amen? Kita naman, for a moment, paano magiging karakter yun? Moment lang yon. Ang karakter talaga niya, magbigay ng favor. Ang galit ni Jesus, etong paliwanag ko, personal. Maniwala kayo, hindi. Tingin ko lang. Sinasabi ko naman ko sa akin to. Ang galit ni Jesus, parte ng kanyang pagiging tao. Ganun pa man, ito ay sandali na. Naalala niyo nung nagpe-pray siya na huhulihin na siya. Na yung pawis niya, naging dugo, sa sobra ng paghihirap na nakikita niya, nasasapitin niya. Pansinin niyo panalangin niya. Diyos Ama, kung maaari po, ang saro na ito ng paghihirap ay huwag kong inumin. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban. Umiiral yung pagkatao, parang gusto niya umatras Kung maaari lang, Ama,
Itong sarong ito ng paghihirap, ayaw kong inumin. Pero hindi ang kalooban ko, hindi ang kalooban. Amen. Amen. Kasi purong tao din ang Panginoong Yesus. Kung ang Panginoong Yesus Diyos sa cross, nung mamatay siya, dinaya tayo. Why? Kaya-kaya niya yung mga pako, tsaka kung ano-ano pa. Meaning sa cross, taong-tao. Taong-tao. Amen? Natatapos na po tayo mga kapatid. Ito yung pinaka-malupit sa lahat. Anong tawag dyan? Halik ni Judas. Ayan yung isa sa nakakagalit talaga. Dito mag-140 over 100 ka. Pag nabasa mo to, mag-140 over 100 ka mga kapatid. Bakit po, mga kapatid? Biruin nyo, si Judas, binigyan ng 30 piraso ng pilak. Ano ibabayad niyo sa akin bilang kapalit ng pagkakanulo ko sa kanya? 30 pirasong pilak. Paano naman namin malalaman? Kung si Jesus yung tinuro mo, mamaya isang tambay lang yung tinuro mo, nadaya mo kami. Mamaya kung sino lang tinuro mo, kung sino halikan ko, yun ang Jesus. Kasi mga kapatid, gabi nun, and remember, yung mga taga-Galilea, mga kasama ni Jesus, lahat sila balbasarado. Kita niya, lahat sila balbasarado, madilim pa, sululang yung mga dala nila. Na? Marami silang mga balbas. Mahahaba pa. Nakita niyo yung Last Supper, di ba yung picture? No? Meron mga pamilya sa Kalagiman. Sisingin ko lang ito kasi natawa ko. Lahat sila magkakapatid, gano'n, no? Lahat sila magkakapatid. Ang dami nila magkakapatid. 10 yata. Nasa mesa. May bisita. Nagulat yung bisita sa akin. Akala daw Last Supper. Akala daw Last Supper. Eto. Ganun po nangyari. Yung halikan ko, yun ang Jesus. Basahin natin. Kung sinong hahalikan ko, siya ang takpin ninyo. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, grabe, kaibigan, kaibigan pa, kaibigan pa, alam na ni Jesus na ipagkakanulo siya. Kasi nung nag-Last Supper sila, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Nagtanungan sila, ako po ba, Panginoon? Ako po ba? Panginoon, ako po ba? At diretso, wala na paligoy-ligoy pa. Sabi ni Jesus, ang ipagsawsaw ko ng boneng. Ang ipagsawsaw ko. Siya. Kaya si Judas napatayo nun. Napatayo siya kasi tinukoy na siya. May sinabi si Jesus doon, alam mo sabi ni Jesus, gawin mo madali. Gawin mo madali. May verse na ganun mga kapatid. Gawin mo madali. Kaya huwag kayong basta-basta bubuklat ng verse na, Panginoon, ano kalooban mo sa akin? Bubuklat ka ng Bible. Gawin mo madali. Baka sagutin ka ng Panginoon, gawin mo madali. Okay? No? Alam niyo, sabi ni Jesus dito, bumunot si Pedro Di ba? Tinaga yung tainga. Meron yata aksidenteng natanggal yung tainga. Hindi ko alam kung saan lugar yan. Sabi ko, kung nandun lang si Jesus, may kakapit sa natanggal yung tainga, mga kapatid. At sabi ni Jesus, yung mga sundan ninyo, iligpit nyo. No? Ganda ng sinabi niya Palagay nyo, hindi ba ako makakatawag sa Ama ng 12 legion ng anghel? Kung gusto ko ipagtanggol sa sarili ko, gusto ko gumanti, makakatawag ako ng 12 legion of angels. Sabi ni Jesus. Pero hindi niya ginawa. Di ba parang ang ganda sana kung parang Netflix yun na biglang dumating yung mga angels, 12 legions, ginanti si Jesus. Parang ang ganda, pero hindi yun Hindi yun ang way of Jesus. Amen? Amen? Natatapos na po tayo. Malala ang ginawa ni Pedro. Kinaila, hindi kilala. Malala din ang ginawa ni Judas. Pinagkanulo. Magkaiba yun. Kinaila,
Pinagkanulo. Yung ikinaila, hindi kinilala, samantalang kilala. Pinagkanulo, mga kapatid, yun, pinabayad, humingi ng bayad para ituro kung nasaan. Para mag-wanted, nagtatago, tinuro kung nasaan. Parehong nakakagalit. Mas malala po yan, mga kapatid. At diretsyong kasalanan kay Jesus. Pero lalo nang malala ang nangyari sa krus, mga kapatid. Dito, ang Panginoon, labas na yung buto sa ribs. Lumabas yung buto sa ribs. Mapipilang mo daw. At yung likod niya, mga kapatid, wasak-wasak na. Wasak-wasak na. Wala nang nagtatali mga balat na. Ang mukha niya, bubong sarado na rin, kakapalo ng tampo. Mga kapatid, gutay-gutay na ang Panginoon dito. Wala pang kain, walang inom. Pero, sigaw niya, Father, forgive them. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabe yun. Habang ikaw ay unti-unting pinapatay at dinuduro yung laman ng iyong mga puto. Ang lumabas sa bibig, pagpamatalo. Ang hirap gawin, no? Karamihan sa mga pinapatay, sinusumpa kita. Diba? Karamihan sa mga pinapatay. Pero ito lumabas sa bibig. Pagpapatawad. Last words na narinig kay Jesus. Last words na narinig kay Jesus. Sa kanyang unti-unting pagkamatay, bago niya isuko ang kanyang espiritu, ang huling inusal niya, pagpapatawad. Yun na yung huling narinig sa kanya. Wala na ibang narinig pa kay Jesus, tumahimik na. Yun ang kahuli-hulihan narinig ng mundo. Pagpapatawad sa mga pumatay sa kanya. Grabe. Amen? Amen. Pagpapatawad sa mga pumatay sa kanya. May karuntong pa sapagkat hindi nila alam kanilang ginagawa. Tatandaan nilang yun. Hindi nila alam kanilang ginagawa. Pero in reality ng kapatid, hindi talaga nila alam ang kanilang ginagawa. Why? Hindi nila alam na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi nila kilalang tagapagligtas. Hindi, marami silang hindi alam kay Jesus. Kaya sabi niya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. The Genesis 9, nakita na natin kung paano ang Panginoong Jesus mabagal magalit, sandali lang. At kung gumanti, mapagbuo, mapagtayo. Tumayo po tayo lahat. Marami pong salamat muli, Panginoon, sa makapangyarihan mong salita. Damang-dama namin ang kapangyarihan nito. Panginoon, kung paano aming mga puso ay natuumapaw sa galak na ikaw ay lalo pa naming makilala sa tamang perspektibo, sa tamang tingin, Panginoon, hindi kagaya ng mga tao. Salamat po na marami, Panginoon. Dalangin namin, huwag mo alisin yung gutom namin sa iyong salita. Huwag mo alisin yung hunger namin sa iyong salita. Kundi lalo pa namin ito ang kauhawan, Panginoon. Tuwing linggong katulad nito, kasabikan namin ang iyong salita na mapagpayapa, mapagpalaya, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po muli natin.